Si Margaret Campbell, duksa ng Argyle, ay may lahat, kagandahan, kayamanan at pwesto sa elite ng Britanya. Ngunit may itinatago siyang lihim na maaring sumira sa lahat. Dahil naginala siya sa kanyang asawa, pilit niyang binuksan ang nakakandadong drawer at laking gulat niya sa natuklasan. Natuklasan niyang magsisimula ng isa sa pinakakilalang eskandalo sa Britanya na susundan si Margaret hanggang libingan niya. Si Ethel Margaret Wigham na magiging Duchess ng Argyll ay ipinanganak noong Disyembre 1, 1912 sa Newton Mearns, Renfrewshire, Kanlurang, Scotland. Ang ama niya ay si George Hay Wigham, isang matagumpay na negosyante na naging chairman ng Sellenis Corporation, isang British at North American na kumpanya na dalubhasa sa paggawa ng sintetikong materyales mula sa selulosa. Ang pamilya ay konektado at itinuturing na mayaman noon kahit di ganap ayon sa kasalukuyang pamantayan. Si Helen Manhane ang ina ni Margaret. Habang lumalaki, nag-aral si Margaret sa iba't ibang pribado at boarding schools sa New York at sa Scotland, alinsunod sa negosyo ng pamilya na nasa Estados Unidos at Britanya. Kasama dito ang halos 14 na taon sa prestigyosong Hewitt School sa Upper East Side, Manhattan. Madalas maglakbay ang kanyang pamilya at nagbabakasyon sila sa France at Isle of Wight. Isa itong kosmopolitang pagpapalaki, bagamat hindi ito lubos na masaya. Laging tensyonado ang kasal ng kanyang mga magulang dahil sa mga relasyon ni George at madalas gamitin ng ina si Margaret para mamagitan sa mga pagtatalo nila. Ang kaguluhan sa kasal ng kanyang mga magulang ay nag-iwan ng bakas kay Margaret na uhubog sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ilang taon ang lumipas, iniugnay ng mga mananalang buhay ang kanyang magulong pagkabata sa mga eskandalong nagpasikat sa kanya. Hindi nagsimula bilang dukesa ang pagkasangkot ni Margaret sa kontrobersya. Nagsimula ito nung teenager siya sa isang bawal at mahigpit na lihim na pag-iibigan. Bago pa maging debutant, umakit na agad si Margaret ng mayayaman at maimpluwensyang manliligaw dahil sa kanyang ganda at alindog. Sa kabila ng karanyaan, tumaas ang pagkahilig niya sa panganib at nagbago ang buhay niya dahil sa pag-ibig noong kabataan. Noong 1928 sa bakasyon ng pamilya sa Isle of Wight, nagsimula siyang makipagrelasyon kay David. Si Niven, isang tao na kalaunan ay magiging isang sikat na aktor na nanalo ng Academy Award para sa kanyang papel sa pelikulang Separate Tables noong 1958. Noong panahong iyon, si Niven ay 18 at si Margaret ay 15. Ngunit ang romansa nila noong tag-init ay naging crisis nang mabuntis si Margaret. Nagulat ang mga magulang ni Margaret nang malaman ang tungkol sa pagbubuntis. Isang kasambahay ang naalala na nagkagulo ang lahat. Para sa isang mayamang pamilya, mula sa mataas na lipunan noong 1,928 ang pagkakaroon ng anak ng isang dalagitang anak na hindi kasal ay hindi lang kahihiyan kundi maaaring magdulot ng pagkasira ng kanilang pangalan sa lipunan. Nagpasya ang kanyang mga magulang na iwasan ng iskandalo kaya agad silang kumilos. Dinala si Margaret sa London para sa isang lihim na aborsyon noong bawal pa ito sa Britanya. 15 taon pa lang siya nang matagpuan ng sarili sa bangungot na kailangang itago sa lahat. Traumatic ang karanasan kaya't malalim itong itinago at hindi na binanggit ni Margaret sa kanyang mga memoir. Kahit ganon, hindi nawala ang pagmamahal niya kay David Niven na natili silang magkaibigan ng dekada at dumalo pa siya sa libing nito noong 1983 taon matapos ang maikling ugnayan nila sa Isle of Wight. Kung akala ng pamilya ni Margaret na magtuturo ng pag-iingat ang masakit na karanasang ito, nagkamali sila dahil mas malalaking eskandalo at mas mapanganib na romansa pa ang darating. Noong 1938 na si Margaret, ipinakilala siya sa Royal Court sa London at tinanghal siyang Debutant of the Year. Pagkatapos nito, naging isa siya sa mga pinaka-pinag-uusapang sosyalita noong dekada 30 gamit ang talinong pagmamanipula sa tabloid at ng kanyang magandang itsura. Madalas siyang lumalabas sa magasin at pinag-uusapan ang kanyang pananamit at estilo ng buhok. Kasabay ng paglaki ng kasikatan niya, dumami rin ang mga mayayaman at makapangyarihang lalaking nag-uunahang makuha ang atensyon niya. Si Charles Greville, ang ikapitong Earl ng Warwick, ay labis na humaling sa kanya at niyaya siyang magpakasal.
Tinanggap ni Margaret ang alok at sandaling inakalang magiging countess ng Warwick siya. Nang dumating ang oras, bigla niyang kinansela ang kasal kaya nagkagulo ang mga kulom ng tsismis sa sosyedad. Maagang palatandaan nito na ayaw ni Margaret sumunod sa nakasanayan. Kasabay nito, naiugnay din siya sa isang romantikong relasyon kay Prinsipe George, Duke ng Kent, isa sa mga nakababatang anak na lalaki ni Haring George V ng Britanya at isa sa mga pinaka-inaasam na binata sa bansa. Ngunit si Margaret ay hindi isang babaeng nananatiling walang karelasyon ng matagal. Hindi naging hadlang sa pag-angat niya sa mataas na lipunan ang pagkabigo ng engagement niya kay Warwick. Sa totoo lang, lalo lamang nitong nadagdagan ang alindog niya. Isang taon matapos ang hiwalayan nila ni Warwick, nagpakasal si Margaret sa unang pagkakataon. Si Charles Sweeney ay isang amateur na golf player at stockbroker mula sa isang mayamang Irish-American na pamilya na yumaman sa pagmimina noong Gilded Age ng huling bahagi ng ika-19 na siglong Amerika. Nag-convert siya sa Romano-Katolisismo para matuloy ang kasal na naging isa sa pinakausap-usapang social event noong 1933. Huminto ang trapiko sa paligid ng Brompton Oratory sa Kensington, London kung saan ito ginanap. Kay Margaret talaga napunta ang pansin. Ang wedding dress na dinisenyo ni Norman Hartnell, fashion designer na maharlikang pamilya ng Britanya, ay hinangaan ng marami at kasalukuyang nakadisplay sa Victoria and Albert Museum sa London. Dito nagsimula ang panghabang buhay niyang koneksyon sa karangyaan at mataas na moda. Para sa mga tagalabas, ang kasal ay tila mayroon na ng lahat, kayamanan, katayuan at pagiging sopistikado. Pero sa likod ng saradong pinto, unti-unting nasisira ang relasyon nila. Mahigit 14 na taon silang nagsama, ngunit ayon kay Margaret, sobrang malungkot ito. Gusto lang ni Charlie ng maganda, pero walang isip na asawa, ngunit ito rin ang naging reklamo niya. Pareho silang hindi naging tapat at nagkaroon ng maraming relasyon sa labas. Pagkatapos, noong 1943 muntik nang mamatay si Margaret, sa isang insidenteng sandaling naging laman ng mga pahayagan, nahulog siya mula sa taas na 40 talampakan o 12 metro pababa sa isang elevator shaft. Napakabagsik ng pagkakahulog kaya muntik na siyang mamatay. Nang maalala niya ang sinapit, makalipas ang ilang taon, sinabi niya, "Ang tanging nagligtas sa akin ay ang kable ng elevator na siyang pumigil sa pagbagsak ko. Siguro napakapit ako roon kaya kalaunan ay napag-alamang napigtas lahat ng kuko ko sa kamay. Bumagsak ako sa tuhod at nabangga ang likod ng ulo ko sa pader." Bagamat mukhang kakaibang aksidente lang ito, masuwerte si Margaret na nakaligtas. Natapos din sa diborsyo ang kasal noong 1947. Hindi ito naging madali dahil may 3 na silang anak ni Charles noon, kahit na ang una sa mga ito noong 1933 ay ipinanganak na patay. Sumunod sina Frances Helen, 1937 at Brian Charles, 1940 at pareho silang mahaba ang naging buhay. Komplikado ang kasaysayan ng kapanganakan ni Margaret dahil sa sunod-sunod na pagkalaglag at isang patay na sanggol bago ipinanganak si Frances na maaaring sanhi ng aborsyon noong kabataan niya. Matapos mabigo ang kasal niya kay Sweeney, agad na engage si Margaret kay Joseph Thomas, isang Texanong banker mula Lehman Brothers. Ngunit ang relasyon ay pansamantala lang. Bago sila ikasal, umibig si Thomas sa iba at tinapos ang engagement nila. Pagkatapos, nagkaroon si Margaret ng maikling relasyon kay Theodore Rousseau, noon ay tagapangasiwa ng Metropolitan Museum of Art sa New York. Hindi nagtagal pagkatapos nun, nakilala niya si Ian Douglas Campbell, ang ika-12 Duke ng Argyll, isa sa mga pinakamatataas na aristokrata sa Scotland habang nasa isang biyahe ng tren. Mabilis silang nagkaroon ng relasyon at agad din itong nauwi sa kanyang ikalawang kasal nang sila ay ikinasal noong ika-22 ng Marso 1951, siya ay 38 na, siya naman ay 47. Sa unang tingin, ang kasal ni Margaret kay Argyll at pagiging Duchess ng Argyll ay tila pag-angat sa lipunan. Ang sosyalitang 1930 na naghanap ng kaligayahan matapos ang unang bigong kasal. Ngunit gaya ng makikita natin, ang kanyang ikalawang kasal ay mas magulo pa. Bagamat galing si Campbell sa kilalang aristokratikong pamilya na may malalawak na lupain sa paligid ng Inverary Castle sa kanlurang Scotland, ang dukado ay may matinding suliraning pinansyal.
Nagpataw ang pamahalaang Briton ng mataas na buwis sa mga aristokrata pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig para sa muling pagbangon ng Britanya. Dahil sa pagiging alkoholiko, pagsusugal at pagkagumon ni Argyll sa gamot, nagkaroon siya ng matinding problemang pinansyal. Kahit tumaas ang antas ni Margaret sa pag-aasawa, pera pa rin ng pamilya Wigham ang nagligtas sa Argyll mula sa pagbenta ng kastilyo nila. Hindi nakamit ni Margaret ang kaligayahan sa pag-aasawa. Sa paglipas ng panahon, nauwi sa kapaitan at pag-aaway ang kanilang relasyon. Si Argyll ay naging marahas at mapang-abuso, pisikal at psikolohikal na kinumpirma ng dalawa niyang dating asawa. Sa gitna ng matinding alitan nilang mag-asawa, may natuklasan siya na naging dahilan ng malaking iskandalo sa makabagong kasaysayan ng Britanya at tuluyang sumira sa reputasyon ni Margaret. Pagsapit ng early 19 na 60 pangalan na lang ang natira sa kasal ni Margaret at pareho na silang gustong magdiborsyo. Kumbinsido si Argyll na hindi tapat si Duchess kaya kinuha niya sa sarili ang aksyon. Habang nasa New York si Margaret, kumuha siya ng locksmith para buksan ang isang lock na kabinet sa bahay nila sa Mayfair. Pagpasok niya, nakita niya ang koleksyon ng mga litrato na nagpatunay sa kinatatakutan niya tungkol sa asawa niya. Nagsampa siya ng diborsyo dahil sa pagtataksil ng asawa, umaasa ring makakuha ng pinansyal na kabayaran sa proseso. Nang sumapit sa paglilitis ang kaso noong 1963, malaki ang naging atensyon ng media dito. Hindi ito mapapansin dahil sangkot ang isang kilalang aristokrata ng Scotland at ang asawa niyang bantog na socialite sa England sa loob ng dekada. Kahit na naging sensasyonal ang kaso, sumabog talaga ito nang inilabas ni Argyll ang mga nakuha niyang litrato. Sa isang iglap, ang dating diborsyo ng mga aristokratang laman ng balita ay naging pambansang obsesyon. Nasa mga larawan ang mga Polaroid ni Duksa na nakahubad maliban sa suot niyang 3 hiblang perlas na kwintas kasama ang isang di kilalang lalaki. May larawan siya na gumagawa ng sexual na gawain kasama ang hindi makilalang kasintahan. Sa panahong kontrobersyal pa rin ang diborsyo, ito ay nagdudulot ng matinding issue. Pagkatapos, naging malaking media show ang kaso at lahat ng maduming detalye ng magulong kasal ng Argyll ay inilabas sa publiko. Mas naging kontrobersyal ang mga paratang matapos iyon. Inakusahan ni Duke si Margaret na nagkaroon ng relasyon sa hindi bababa sa 88 lalaki. Halos tiyak na pinalabis ang bilang pero hindi na yon mahalaga sa mga mamamayag na lasing na sa eskandalo. Kumalat ang chismis tungkol sa mga naging kasintahan, kabilang ang miyembro ng British Royal Family, aristokrata at mga ministro ng gobyerno. Isa sa mga nabanggit ay si Duncan Sandys, ministro ng depensa at manugang ni Sir Winston Churchill. Bawat bagong paratang ay lalong nagpasiklab sa issue at di nagtagal ay tinawag na si Margaret bilang maduming duksa. Nang tuluyang matapos ang kaso noong Mayo 8, 1963 naging napakasakit ng hatol para kay Margaret. Sa pagbibibay ng diborsyo, idineklara ng hukom na ipinakita ng ebidensya ng dukesa ay isang ganap na mapagpalayang babae ng pagnanasa ay natutugunan lamang ng maraming lalaki at kinundena ang kanyang pananaw sa kasal bilang lubos na immoral. Malawak na iniulat ang mga pahayag na ito kaya siguradong susundan siya ng eskandalo kahit sarado na ang korte. Matapos ang buwan ng walang tigil na publisidad at kahihiyan, malaking ginhawa ang formal na pagwawakas ng diborsyo. Tumakas si Margaret at pansamantalang nanirahan sa liblib na baryo sa hangganan ng Inglaterra at Scotland. Pinakamasaklap sa diborsyo at eskandalo ang alitan sa pagitan ni Margaret at anak niyang si Frances. Noong 1958 nagpakasal si Frances kay Charles Manners, ang ika-10 Duke ng Rutland. Nauna nang napinsala ni Margaret ang kanilang relasyon ilang taon na ang nakalipas nang piliting niyang palakihin ni Frances ang sarili niyang mga anak bilang mga Romano Katoliko at lalo pang lumala ang alitan na ito noong panahon ng diborsyo. Hindi sila nag-usap ng mahigit 20 taon, isang malungkot na pangyayari kung saan madalas magkasabay na dumadalo ang mag-ina sa parehong sosyal na okasyon sa London, ngunit tumatangging bumate o magbatian man lang sa isa't isa. Tulad ng nabanggit, winasak ng atensyon ng media at eskandalong bumalot sa diborsyo ang buhay ni Margaret.
Sinubukan niyang magsampa ng ilang kaso ng paninirang puri laban sa mga pahayagan at iba pang media dahil sa paraan ng kanilang pagbalita sa kaso at kung paano siya inilalarawan. Hindi naging matagumpay ang mga ito at lalo lamang siyang nalugi sa pinansyal sa kalaunan. Iba pang mga pagsisikap niyang maibalik ang kanyang pangalan ay kinabibilangan ng pagsulat ng memoir na tinawag na Forget Not at maging ng isang aklat tungkol sa pag-i-entertain, ngunit hindi rin ito nagtagumpay dahil nananatiling may bahid pa rin ang kanyang pangalan dahil sa mga pangyayari noong 1963. Pagsapit ng late 1970 dekada si Margaret ay may matinding problemang pinansyal. Para mapanatili ang marangyang buhay, binuksan niya ang kanyang tahanan sa Mayfair, 48 Upper Grosvenor Street sa mga bisitang nagbabayad. Ngunit kulang ang kita niya dito. Ang mga taon ng labis na paggastos at malin pamumuhunan ay unti-unting kumain sa kanyang kayamanan at noong 1978 napilitan siyang ibenta ang bahay na naging tahanan niya ng mahigit 4 na dekada. Lumipat siya sa marangyang hotel at ilang taon namuhay ron. Ngunit hindi niya nabayaran ng utang kaya sa huli pinaalis siya. Noong 1971 bago siya pumanaw, nagkasundo rin sina Margaret at ang anak niyang si Frances matapos ang alitang tumagal ng ilang dekada. Pagkalipas lamang ng 2 taon, noong 1973 siya ay nadulas ng masama at namatay hindi nagtagal noong ika-25 ng Hulyo sa edad na 80. Wala na siyang pera noon at nasa nursing home at hindi na naibalik ang reputasyon niya matapos masira dahil sa kontrobersya niyang diborsyo 30 taon na ang nakalipas. Nakakatuwang isipin, siya ay inilibing sa Brookwood Cemetery sa Woking, Surrey, katabi ng kanyang unang asawa si Charles Sweeney na namatay 4 na buwan bago siya. Ang kwento ng duksa ay nagbunga ng napakaraming artikulo sa diaryo at iba pang pagtalakay sa media noong kanyang panahon. At ang kasikatang iyon ay nagpatuloy na naging paksa ng mga usapan at paglalahad tungkol sa kanyang buhay sa mga taon matapos ang 1963. Lumabas sa diaryo at magasin ang mga pagbabalik-tanaw sa paglilitis sa mga sumunod na taon. Noong 1975, itinanghal sa Cheltenham Music Festival ang isang chamber opera tungkol sa paglilitis at buhay ng dukesa. Ang tanyag na bersyon ng kanyang kwento ay ang 2021 historical drama series na A Very British Scandal na positibong kinanggap ng mga kritiko at pinagbidahan ni Claire Foy bilang juksa. Kaya naman, patuloy na kinahihiligan ng publiko ang kwento ni Margaret mahigit 6 na dekada matapos ang kanyang kontrobersyal na diborsyo. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood ng video na ito tungkol kay Margaret Campbell, ang Dukesa ng Argyll. Sana ay nahanap ninyong interesante ito. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa video sa ibaba ng mga komento at kung mas interesado kayo sa mga iskandalosong tao o mga Briton, ipaalam din ninyo sa akin sa mga komento sa ibaba. Sabihin din kung may iba kayong suhestiyon at sana nakasubscribe at naka-on ang notifications para mapanood agad ang aking mga video pag nag-upload ako. Sige, hanggang dito na lang muna ako kaya magkikita-kita tayo ulit sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!